Sa isang komperensya na balita kanina, sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na mas marami pang sasakyang pandagat ang dumadaloy sa Strait of Hormuz ngayon kaysa noong mga nakaraang linggo dahil na inayos na nga ito ng Pangulong ng US na si President Donald Trump. Ang kanyang mga komento ay dumating pagkatapos sabihin ni Pangulong Donald Trump noong linggo na ang Iran ay sumang-ayon na payagan ang mahigit 20 pang mga oil tanker kabilang ang ilang container ship sa daanan ng tubig ng Strait of Hormuz. Ang gobyerno ng Iran ay epektibong isinara ang kipot ng Hormuz kung saan dumaraan ang hubigit kumulang 20% ng mga supply ng langis sa buong mundo. Patuloy naming sinusubaybayan ang daloy ng mga komersyal na mga barko sa strait na bumagal ng paunti-unti mula nang magsimula ang digmaan ng US at Israel laban sa bansang Iran. Ngayon, 3 barko lamang ang lumilitaw na dumadaan sa ngayon ayon sa aming pagsusuri mula sa data ng Marine Traffic. 2 sa mga ito ay bulk carrier at ang pangatlo ay isang tanker, ang Luisa, na pinaintulutan ng US. 3 iba pa ang tila sinusubukang gawin din ang paglalakbay. Ang signal jamming ay laganap pa rin sa rehiyon at maraming mga barko ang pinatay ang kanilang mga onboard tracker na ginagawang mahirap matukoy ang aktwal na bilang ng mga tawiran. Ayon sa pagsusuri ng tracking data ng maritime intelligence firm na Kepler, 4 na barko ang dumaan sa kipot kahapon at 6 noong linggo. Ang pinakamataas na bilang na lalampasan sa nakaraang linggo ay 13 mga barko noong Sabado. Bago magsimula ang labanan, halos 140 ang mga barko ang gagawa ng paglalakbay araw-araw ayon sa Joint Maritime Information Center. Mula nang magsimula ang digmaan, ang presyo ng isang bariles ng krudo ng Brent, ang pandaigdigang benchmark para sa mga presyo ng langis ay tumaas mula sa $73 hanggang humigit kumulang $117 per barrel ngayong araw at sa kasalukuyan. Ang mas mataas na pakyawan na presyo ng enerhiya ay madalas na unang lumalabas sa fuel pump at ito ay nakikita sa buong mundo. Sa US, ang average na presyo ng petrolyo ay tumataas na higit sa $1 mula na magsimula ang salungatan, sa itaas na $4 sa unang pagkakataon sa halos 4 na taon. Sa UK, ang average na presyo ng petrolyo ay tumaas ng 14% at ang diesel ay umabot ng 27%. Ang ilang mga bansa tulad ng Sri Lanka at Bangladesh ay nagpasimula ng pagrarasyon ng gasolina at noong nakarang linggo ang Slovenia ang naging unang bansa sa EU na gumawa nito. Sinabi naman ni US President Donald Trump na mga bansang tulad ng United Kingdom na hindi makakuha ng jet fuel dahil sa mga paghihigpit sa paligid ng Strait of Hormuz ay dapat magkaroon ng ilang naantarang lakas ng loob, pumunta sa strait at kunin na lang. Sabi niya, Iran has been essentially decimated. The hard part is done. Go, get your own oil. Ang briefing nila Pete Hegseth at General Dan Kane sa Pentagon ay gumawa ng napakakonting bagong impormasyon na tumutulong sa mundo na para maunawaan ang takbo na patuloy na digmaan sa Iran. Isang bagay, gayon pa man, ang namumukod tangi, ang administrasyong Trump ay nawawalan na ng presensya sa kung ano ang nakikita nito bilang kawalan ng pakikilahok mula sa mga kalyado nito, lalo na kung ito ay tumutukoy sa pagsecure ng pagpapadala sa Strait of Hormuz.